Suma ng init ng panahon ngayon sa Nabas, Aklan. Pero sigurado raw ang ilang residente ng Sitio Botong na hindi sila namalikmata sa kanilang nakita. Ang sapa kasi na ito na matatagpuan sa taas ng bundok, tila nabalot daw ng niebe o snow. Maganda po siyang tingnan, puti po siya, parang snow po. Sa tubig siya, dumadaan. Namangha po kami, first time rin naming makakita ng ganun. Meron pa doon sa itaas. Habang tumatagal ay dumadami po. Pero nung kanila na itong nilapitan, ang inakala nilang snow, bula pala. Totoo po yan, parang bula. Mas pa siya sa sabon. Hindi po siya malambot sa kamay, malamig rin. Matagal po siyang matunaw. Pero saan galing ang misteryosong bula? Wala din naman pong naglalabang mga tao dun sa sapa na yon. Wala po kami talagang idea kung saan pa nanggaling yung bula. Kakaiba, parang snow. Sarap tumalon. Kaso delikado eh. Si Loreto, unang namataan ang bula umaga nitong April 6. Punta ako sa bundok dahil may tanim ako doon eh. Nakita ko nga may bulang tubig. Ang sapa kung saan niya nakita ang bula, halos 15 minuto ang layo mula sa mga kabahayan. Pagkaalam ko, yan na sapa, wala man tao sa bundok eh. Nagtaka lang ako paano nagkaroon ng bulang tubig. Una na raw itong nakita ng magkapatid na Mark at Jeff. Hindi nila mga tunay na pangalan. Ang taas daw nito, lagpas tao. Meron pa doon sa itaas. Sinakop na rin nito ang halos kalahati ng sapa. Hinawakan naming bula hanggang doon sa unahan ng ilog. Di po kami nakaramdam ng kati o kaya mainit sa kamay. Matigas po dahil sa sobrang bula niya. Wala po siyang amoy, matagal po siyang matunaw. Sa tubig siya, dumadaan. At tinuntun daw nila kung saan ito galing. Nung time na yan po ay tiningnan din namin sa itaas kung meron pong naglalaba. So wala naman. So nakikita lang po namin ay marami pong kahoy na kalatag andun sa sapa. Kapag napupunta po yung mga durog niyang kahoy sa tubig, doon po nagkukuroon mismo ng bula siya. Paisip namin na baka sa kahoy nanggaling yung bula po. Ang mga piraso ng kahoy na tinutukoy ng magkapatid nagmula sa puno na nakatindig malapit sa sapa na kung tawagin sa kanila, oyaoy. Para itong puno ng duhat na nasa 60 meters ang taas. Para makumpirma ang kanilang hinala, Pag-uwi po namin, yung mga natirang kahoy na naiwan doon sa bundok, nilagay doon sa balde. meron ngang namuong bula. Ang ama ni na Jeff at Mark na si Johnny, hindi niya tunay na pangalan. Dati na raw itong alam. Yung una, pag pumutol kami, makatumama sa tubig, bumubula din yan. Pero hindi marami, kunti na lang. Kabang ako ma'am dahil bakit yung bumubula yun? Ang residente namang si Eileen, naintriga, lalo't kung sakali raw, malaking tulong ito sa kanilang paglalaba. Kung pwedeng magamit sa panglinis o panghugas sa plato, mas makakatipid kami kasi nga hindi na kami bibili sa tindahan. First time lang po yung nangyaring dula na yun dito sa amin. Natingalaman ako, nakita na ako ng tubi. Ang puno ng uyaoy sa Barangay La Serna, sinadya ng mga kawani ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Aklan. Try natin if magbubula siya. Bumubula siya. Bakit nga ba ito bumubula? At higit sa lahat, may pakinabang kaya ito sa mga tiga-sityo? Mas makakatipid kami kasi nga hindi na kami bibili sa tindahan. Bubula na ang bibig sa mga paliwanag sa aming pagbabalik. Sarap tumalon. Kaso delikado eh. Bumula ang bibig ng mga residente ng isang sityo sa Nabas, Aklan. Nung kamakailan lang, may umagos na balita na sa kanilang sityo, may puno na kapag nabasa sa sapa, di umano, bumubula. Puti po siya, parang snow po. Totoo po yan, parang bula. Mas pa siya sa sabon. Hindi po siya malambot sa kamay, malamig rin. Matagal po siyang matunaw.
Nagsagawa ng pagsusuri ang mga kawani ng Penro o ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Aklan Tatry natin if magbubula siya. at kanilang kinumpirma na ang bula Bumubula siya. galing nga sa puno ng uyaoy. Ito po ay naglalaman po na phytochemicals na sapunin na siyang surfactant na kung bakit ito pag na-mix natin sa tubig ay bumubula. Ang uyaoy o Planconia spectabilis, isang namumungang puno na endemic dito sa Pilipinas. Ingat lang po tayo sa paggamit nito sapagkat wala pa pong pag-aaral na ito pong chemicals na ito na matatagpuan dito sa uyaoy tree ay safe o ligtas na gamitin natin o sa paghugas o sa paglaba. Sa ngayon po, hindi po tayo pwedeng magsabi na safe. Yung kanyang chemical component po ay ginagamit parang poison po sa isda. Paglilinaw ng Penro, ang pagputol ng punong ito, mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga uyaoy kasi nanganganib ng maubos. Nire-regulate po ng DNR yung pagputol ng puno. Dapat mayroon pong permit galing po sa opisina ng DNR. Mayroon po talagang corresponding po na penalty po yan pag napatunayan po na illegal yung kanilang pagputol. Dahil po sa nangyari, natutunan po namin na may mga proseso po pala bago tayo magputol ng puno. Maaari man po na dumami yung pagtubo ng punong kahoy na yun na uyaoy sa area namin, sa lupa namin. Babantayin po namin na mas lumaki pa ito. Totoo po yan, parang bula. Mas ano pa siya sa sabon. Ngayong tag-init, mas dama natin ang kahalagahan ng mga puno. Ang mga ito ang nagsisilbi nating silungan kontra alinsangan at nagbibigay din ng malinis na hangin. Kaya dapat paramihin para ang yamang ito ng kalikasan hindi maglaho na parang bula. Pakaiba, parang snow.